Nasa linya na si Attorney Hernando Cabrera, ang administrador po ng LRTA sa sinasabi ho nilang magandang balita po naman daw. Kasi if you recall, si Secretary Banoy Lopez po ay naglatag ng 3 kondisyon para po sa mga kumpanya ng mga bilyar doon po sa magiging final station na po ng Las Piñas sa LRT1 line extension, LRT1 extension line. All right. Good morning, Attorney. Good morning, Ted. Good morning sa ating mga listeners, sa ating mga viewers. Okay, sige. So ito ho muna ha. Ang sinasabi daw po, final na ito at pumayag sila sa 3 kondisyon ni Secretary Banoy. Ano ho ulit yung kondisyon po, Attorney? Well, unang-una, yung isang kondisyon na ni-require natin sa kanila is bigyan tayo ng permit to enter yung property na may kasamang parang concurrence ng bangko kung saan nila isinanla ito. So, i-comply nila ito. Pangalawa, eventually dapat matanggal yung mortgage, matanggal doon sa titulo. And then yung pangatlo, more or less, is yung sa timeline na dapat they have to do this in 10 or 15 days. At nagawa nila, Ted, kasi based doon sa usapan namin, naghagkaroon kami ng high-level meeting, kinumit nila itong mga to at sinabi nila lahat ng mga preliminary na mga dokumento para maisakatuparan ito na isubmit na nila sa bangko. At ito namang bangko, nag-set na sila ng parang executive committee meeting ng bangko this August 13, At yun nga, kukunin na nila yung formal approval. Kaya nga with that commitment, this coming I think August 21 or August 20, magpipirmahan kami ng parang memorandum of agreement para dito sa donasyon na gagawin. Kukunin nila yung formal approval nino? Ng bangko kung saan nakasanla yung property. Okay, sige. Ang pinag-uusapan po natin dito mga kapatid ay yung final station ng Las Piñas Station po ng LRT1. Alright. Ilang pong bahagi ng lupa ito? Ilang parcels of land na pinag-uusapan po dito, Attorney? Well, yung property ng Billiard Group, bali ang involved dito, 7 eh. 7. Doon sa 7 na yon, 6 ang mako-cover ng deed of donation. Yung pang-7, parang right of way usage agreement, ang gagamitin natin. But basically, parang donation na rin yon. And then yun nga, ang nagka-problema rito, if you remember, Ted, doon sa 7 na yon, 2 ang nakasanla. Kaya sabi namin at the start, though meron kayong karapatan bilang may-ari niyan na i-donate yan, kasi nga kahit isinanla ninyo yan, ay sa inyo pa rin yan at hindi pwedeng tanggalin yung ang tinatawag natin right of ownership. Still, magiging risky yan on the part of the government. Kaya nilatag ni Secretary Banoy yung mga conditions na yon na kailangan nilang i-comply. At they have committed that they will comply. Ang sinasabi po ni Sec Banoy, mga more or less na sa mga 4,000 square meters po yung 2 parcel of land? Tama yan. Halo-halo kasi ito, Ted. Okay. A portion ng mga lote na yan, yun yung kung saan natin itatayo yung viaduct, yung poste. And then a bigger portion naman, of course, yung pagtatayuan natin ng stasyon. Okay. Sir, yung pong 2 lupang ito yung nakasanla sa China Bank. Tama? Tama yun, Okay, Ted. sige. Tama. Opo. Una, kailan sinangla ito ng mga bilyar? Maganda yung tanong mo, Ted, kasi kami nagulat din yan. Actually, last year, hindi namin alam yan. Then eventually, nalaman namin ngayong taon lang. And then, nung chinek namin yung record, parang February lang nung naitatak yung tatak doon sa likod ng titulo. Ngayong February lang. So, we assume na yung pagkakasanla, nangyari lang ngayong taon. Okay, so yung encumbrance sa likod ng titulo, ang tatak ngayon lang Pebrero ngayong taon. Tama yun, Ted. Sa 2 parcels of land. Tama yun, Ted. Sa magkanong halaga nakasanla? Well, hindi namin nakita yun, Ted. Nandun sa mga detalye pa. But yung as to the, yung magkano yung utang nila, hindi namin nakita yun, Ted. Aha. Ganito, no? Ang sabi po ninyo, final approval ng China Bank na ano ulit ang sinasabi niyo Unang-una, yung unang kondisyon,
Yung unang condition, sige. Ted, is dapat bigyan nila kami ng permit to enter. Meaning, pwede na namin Okay. pasukin yung property at Okay. gumawa ng mga preliminary activities Mhm. even up to yung construction. Okay. And then, dapat yung permit to enter na yon, may concurrence yung bangko. Okay. Kasi nga nakasanla siya eh. So, dapat ang hindi mag-o-object ang bangko. And then, pangalawa is that dapat eventually matanggal yung pagkakasanla, yung encumbrance. Dapat magburak doon sa titulo. At they will comply this also. At ang kinumit nila, actually, nakalimutan ko sabihin, Ted, is that matatanggal yung encumbrance na yun within 6 months dapat. Aha. Okay. Sandali lang. Ano yung August 13 na inyong ulit na deadline? Ano yun? Okay, ganito yun, Ted. Kasi di ba, ni-require namin na number one, dapat may permit to entry, Mhm. na dapat may concurrence ang bangko. Pangalawa, dapat matanggal din yung encumbrance. Mhm. So, itong bagay na ito, kailangan nilang ikuhanan ng approval sa bangko, sa China Bank. Okay. At nag-set naman ng executive committee meeting ng China Bank para i-discuss ito, yung formal Okay. approval niya. Itong August 13. Oo. Anyway, kung sakasakali mag-approve sila, o sige, pwede nyo nang pasukin yan, pwede na kayo magsusukat dyan ng kung ano-anong mga whatever na nagagawin for the station. Pero yung in 6 months, kailangan mabayaran ng mga bilyar yung utang sa bangko para makuha na yung titulo, matanggal yung encumbrance, and then makapag-execute na sila ng deed of donation. Hindi, yung deed of donation actually, pwede nang gawin yon, Ted. Kaya Okay. magpipirmahan na kami ng deed of donation ng memorandum of agreement actually this coming August 20 or 21. Aha. Kasi nga yun ang condition namin, dapat magkapirmahan kaagad tayo ng MOA. Okay, so ano ang komplikasyon nito kapag ang mga bilyar hindi mabayaran yung utang sa bangko at pumirma ka na ng deed of donation doon at meron pa rin encumbrance? Well, wala naman actually, Ted, kasi sabi nga namin, ang position namin dyan, which is supported nga ng provision ng civil code natin, kahit ang may-ari ng lupa, isanla ito, naiiwan pa rin doon sa may-ari ng lupa yung rights of ownership. Kasama sa right of ownership, pwede niyang ibenta ito, pwede niyang i-donate. Oo. Yun nga lang, may mga risky but still, pwede ba yan? At kami naman, Yes, kapag yes. nagkapirmahan tayo ng MOA, Mhm. at talagang paninindigan namin ito, we will impose our right doon sa property. Sandali lang, attorney. Kasi nung una, kala natin as in klaro na, no? I mean, tuloy na, wala nang impediment dito. Pero kasi kung babalikan ninyo ang kasaysayan nito, hindi ba kaya nga kayo sumulat sa kanya, ikaw mismo, sir, manager, pati si Sec Banoy, kaya nga kayo sumulat di ho ba noong pong March 18 ng 2026, no? Para po i-remind sila sa mga una pang commitment nitong Villar companies na ito. Hindi ba, nung una, November 9, 2023, nag-propose sila ng Villar Sipag option, hindi ito natuloy. April 23, 2024, nag-propose ng realignment ang mga Villar. Umabot naman ng July 18, 2025, relokasyon ng Las Piñas Station sa C5 Road, kanto ng Tramo. Alright, and then yung pong nangako sila ng right of way usage agreement, merong condition approval, ang haba ho ng kwento nito, and then eventually, di ba, December 3, 2025, nagtakda kayo ng deadline. Ang sabi ninyo, pag hindi kayo nagbigay dito ng right of way usage agreement, aabandonahin namin to at babalik kami doon sa unang aming plano, etc. And all of a sudden, nagsabi sila na sumagot daw sa inyo na, hindi, idodonate na talaga namin ito. Pagkatapos, hindi sinabi sa inyo na isasanla pala nila yung lupa na idodonate sa inyo. Can you feel good faith there? Ngayon, kausap nyo sila, 6 months babayaran, nagtitiwala pa rin kayo sa kanila? Well, based doon sa unang-una, Ted, yung naunang sulat na nabanggit mo kanina, it is about ito yung kasi, di ba, ang pangako nila, idodonate nila or magbibigay sila ng right of way usage agreement. Kaya lang, in one of the several meetings ng Villar Group doon sa aming PMO and then isa sa mga meeting na I was able to attend, parang biglang nagbago at that time, na parang gusto nila ibenta na lang, bayaran nyo. Kaya doon kami gumawa ng sulat. Sandali lang, sabi nyo, idodonate nyo, bakit ngayon gusto nyo ng pabayaran? So gano'n yun ang pinagmulan ng sulat na yun, Ted. Kaya after that,
yun nga, na talagang nag-commit na sila na i-donate na nila. Ngayon, doon sa issue ng donation, yun nga, this coming August 20 or 21, magpipirmahan na kami ng Memorandum of Agreement, but which is basically, ito na yung donasyon ng mga lupa na involved, yung sinasabi kong 6 at saka 7, at ang 6 at saka 1 na lupa ng Billiard Group na i-donate nila sa LRTA. Hindi nga po, no? So, kaya nga itong ngayon ang kinasadlakan natin, ano ha? Nung una, do-donate, yung pala, pababayaran sa gobyerno, right? Kaya kayo sumulat. I mean, ang pinag-uusapan kasi natin, sir, dito, good faith, di ba? Good faith ng kausap nyo. Doon ho tayo magsisimula dito kasi otherwise, kapag yung good faith na yan, mawala, dito ngayon sa inyong panibagong deal sa kanila, baka mag-iba na naman ang ihip ng hangin. So ngayon po, sa sinasabi ho ninyo na kapag ho itong lupang ito ay hindi nila tinubos, meron pa ring encumbrance ito, may karapatan ng mga bilyar na ito'y i-donate pa rin sa gobyerno. Okay, walang question doon. Pero paano ang mangyayari kung sakasakali naman po na hindi sila makapagbayad sa China Bank at ngayon ang China Bank naman ang maghabol sa Estado? At yung lupa na yan, i-sequester nila kung sakasakali po. Anong komplikasyon nito sa Estado na ginagamit nyo na po yung lupa na meron pa hong question legal? Well, unang-una, when we speak of good faith, Ted, yun nga, that is the reason why itong nakarang meeting, pinatawag namin talaga yung mga executives ng Billiard Group. So sila mismo ang kaharap namin. Ano? Dati-rati kasi sa PMO level lang yan eh. But this time, itong meeting namin with them, ako mismo ang humarap, si Sec Manoy ang humarap. Kaharap din doon ang executives ng LRMC, itong ating concessionaire, at humarap din itong mga opisyal ng Billiard Group. So doon mo makikita naman na yung good faith on their part. And they committed nga, this August 13, magkakaroon ng executive committee ng China Bank at yun nga, yung formal approval. Kasi kaya formal approval yan, kung na yan eh. Good as okay na sa kanila. Kailangan lang ng formalities. At ang tagal ko na sa LRTA board, ano? Tagal ko naging corporate secretary. Kapag ka nagkakaroon ng board meeting, hindi ka pwedeng magdala doon ng isang subject matter na hindi pa tapos yung tinatawag natin na complete staff work. Okay? So, ang assumption natin dito, the good faith, is that this August 13, ready na lahat yan. That will just be a formal approval on the part ng bangko kung saan nila isinunla ito. And kaya nga sabi namin, within 10 days, magpirmahan tayo ng, after August 13, magpirmahan tayo ng MOA. Opo, pero para dito sa donasyon na ito. Opo, ang MOA ho ninyo, sinasabi ho ninyo, yung pong paggamit ninyo, pahintulot na pasukin nyo na yung property. Pero dito po, hindi ipinag-uusapan dito na sinasabi ng China Bank na mabayaran yan o hindi ng mga bilyar, okay lang sa amin. Wala namang ganun, di ba? Hindi po. Kaya nga, nandun ho sa kano yun. Yung MOA po na yun, actually, it will become a deed of donation na ho yun. Okay. Deed of donation na yun. Technically ho yun, yung MOA ho na yun. Oo. Yun nga po. So, deed of donation nga, pero yung i-donate nilang lupa, nakasanla. Ang pinupunto kong attorney, okay po yung kayang gawin yon noong po may-ari ng lupa, karapatan pa rin niya yon, pero obligado pa rin siyang bayaran yung utang niya sa bangko, di ba? Hindi po, ganito po yun. Kaya nga po hinihintay natin yung August 13. Kasi yung August 13, doon po yun na papayag na. Pumayag na ang bangko na tatanggalin na ho yung pagkakasanla. Yun ho yun. Kaya nga critical ho yung August 13. Sige. So, yun po yun, yung August 13. Sige. Papayag na yung bangko, tanggalin yung pagkakasanla, tapos ano yung babayaran ng mga bilyar yung utang? Dalawa po yun. Pwedeng bayaran nila or magbibigay sila ng ibang lupa. Okay. Bilang security din kung ano man ho yung pinagkakautangan ho nila. Ganun po yung mangyayari. Okay, sige. So aabangan yung August 13. So maaaring sabihin natin, dito po sa headline ng inyo pong press release, tuloy na, parang hindi yata totoo ito. Parang wait muna. Hindi naman po. Kaya lang kasi sa amin, sabi ko nga, Ted, being a part ng ganyang proseso, the fact na ang isang bagay is nakarating na doon sa approving body at nakaset na yung schedule. Usually yan tapos na ang kanyan eh. Tapos na yung tinatawag natin na complete staff work yan eh. So formalities na. Kaya
Kaya Okay. paulit-ulit kong sinasabi kanina, Ted, na Okay. yung formal approval. Okay. So, yan na yung sa meeting yun. Doon nila Sige. bibigyan ng formal na approval. Okay, sige po. Sige. So, August 13 po, it's going to be on Thursday. Magkakaalaman po tayo dito. Ngayon, assuming lang po that everything is above board and in order, magmula August 13, ilang taon ang hihintayin natin bago matapos yung Las Piñas Station na yan? Although, wag na ho natin isama po yung Bacoor tsaka yung sa Sapote. Ilang taon bago matapos yung Las Piñas Station, yung stretch na yan? Okay, Ted, umpisahan ko sa una. After this, ang mangyayari dyan, we will now start acquiring yung mga ibang lote. Kasi hindi lang naman yung builder group ang affected dito, may mga ibang lote pa dyan eh. Okay. Which hindi nga kami makausad kasi nga in limbo kami, ano? Mm-mm. But anyway, so we will start yung acquisition ng ibang lote and then pag na-acquire natin yan, we will start demolition. Kasi i-demolish natin yung mga nakatayong mga bahay dyan, mga structures. Okay. And then we deliver itong tinatawag natin na right of way free and clear. Ibig sabihin, Okay. wala nang humahabol, wala nang Okay. mga nakahambalang na mga structures, di-deliver natin sa concession agreement. And then ito namang concessionaire. Ito namang concessionaire, mag-start na ng kanyang yung ating tinatawag na detailed engineering design Okay. and then construction na. All in all, Ted, we're looking at yung nagbigay na kami ng mga allowances. We're looking at around 3.8 years. No? Pero pwede namin pigain pa ito. Pwede natin i-reduce to basically mga 3 years siguro. Kasama na lahat. Kasama na lahat. 3 years and 8 months. Pwede hong pinakamabilis ho. Wala na hong masyado pang problema. 3 taon. Matatapos yan lamang Las Piñas Station na yan. Sige po, ako ho, kasi ano pa nga ho ba kundi ang aking dalangin dito, ito ho'y matapos na. Ngayon, ano mangyayari kung may kontra doon sa mga ilan pang property owners, yung mga nakatayo doon, na pag hindi sila pumayag dito sa inyong gagawin demolition? Well, Ted, una, meron na kaming mga nakausap. Lately, actually, as of last week, may mga nakausap na kami. At mukhang wala naman ang hurdle dito. Parang papayag naman na sila. Okay. Ano? Papayag sila. And then, the worst case scenario na hindi sila pumayag, naka-ready din kami na mag-expropriate. Magpa-file kami ng expropriation case. And that will take years Yun again. ang gagawin namin. And that will take years again. Ted, ganito, yung sa expropriation kasi, hindi namin kailangan na matapos yung kaso, no? Okay. Makakuha lang kami ng permit to enter from the court, which Okay. usually nagbibigay naman yan. Pwede na namin pasukin kaagad. Okay, sige. So, ano ho mangyayari doon sa binili na ho ng gobyerno na mga kalupaan diyan po sa original talaga na site ng Las Piñas Station kung hindi itinayo yung flyover po ng DPWH? Ano mangyayari doon? Well, Ted, ang isa sa mga tinitignan namin ngayon is gagawin itong intermodal terminal. Ano? So, pwedeng maging terminal ng mga GP2 or ng mga private vehicles ng mga pasahero na pwede sila mag-park doon and then sakay sila ng tren. So, yun ang isang obvious na gagawin namin dyan. I-convert namin ito, i-develop natin ito into an intermodal terminal. Gaano kalayo yun mismo sa istasyon ng tren? Siguro, I would say, Ted, mga 100 meters ang layo niya. Kasi nasa kabilang side lang ho yun. Tatawirin mo lang yung, I think, Quirino. Tatawid ka lang ng Quirino. Okay. Quirino Avenue. Magkano ang ginasta ng gobyerno doon sa purchase ng lupa na yon na hindi ho naman nagamit na so far ngayon? Ted, sandali lang kasi yung record, parang ang na-acquire na natin dito sa original location, around 61 lots, around 730 million na yung ating nabayaran dito. Okay, sige po. And then yan pong binabanggit nyo na intermodal na facility na iyan, yan po subject pa to a study and approval eventually po ng NEDA, di ho ba? Hindi na, Ted. Hindi na kailangan ng NEDA approval ito kasi part naman na ito ng ating project by itself. So parang magiging ordinary project na lang ito. Ng DOTR.
ng DOTR or LRTA, or pwede nating i-subject ito Aha. ng parang PPP, separate PPP siya. Okay. Pwedeng ganon. Or Opo, pwedeng opo. direct na Sige. gawin natin ito. Apo, that will come after, no? Ito ho, kapag nagsimula na po kayo nito, Las Piñas Station. Okay. Tama. Alright, sige. So, good faith, ha? Good faith ng inyong touring doon sa wala kayong kaalam-alam. Pebrero, sinanla pala yung lupa, ha? Tama yun, Ted. Kaya ito, sabi namin, malalaman natin ito, itong August 13, kung ano ang... But kami, sabi ko nga, based on my experience, usually kapag pupunta sa ganyan, Opo. tapos na ang complete staff work nito. Opo, pero nung kinakausap nyo, noong pang mga negosasyon na pinag-uusapan tong donasyon, nung ka sa guni-guni ninyo na yung palang lupang ibibigay daw, isasanla pala. Tama yun, Ted. Yun nga, nalaman namin lately na, no? Okay. Na yun nga, February 12, yung ating, yung nilagay yung tatak doon sa likod ng titulo. Okay. Sige po. So kami muling tatawag, sir, after August 13 para malaman po kasi kami po'y nakatutok dito yung mga taga Bacoor, taga Cavite at yung pong mga taga Bulacan na gusto makinabang po dito sa matagal ng proyektong ito. Gusto ho namin talaga ito'y masimulan na at matapos na. Salamat po, attorney. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.